Hello guys! Ayan, so ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa agency ko sa Pinas. Yung mga gustong nagpabalak pumunta or mag-work dito sa Singapore bilang isang OFW or DH, ano nga ba yung agency ko sa Pinas? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, bali way back 2018, nag-decide ako na mag-apply nga dito ng trabaho sa Singapore as a domestic helper. Bali, nagkaroon ako ng dalawang agency sa Pinas. Paano nangyari yung ganon? So bali, ang nangyari kasi, ang first na agency ko talaga is yung NIR agency sa Cubao. So bali ilalagay ko na lang dito sa ano yung info niya. Ayan. So nung time na yun kasi, meron kasi akong agent. Siya talaga yung nag-refer sa akin. Binigay niya yung paper sa akin na sabi niya puntahan ko tong address na to ng agency, which is the NIR agency. Sabi niya may kausapin ako, ay pasa ko dun yung papers ko dun kay sir, nakalimutan ko na yung name niya, pero sobrang ano naman ni sir, tawag dito, ay nasikaso naman niya ako ng maayos. So ang alam ko, yung ibang mga kasamahan ko na nag-apply din dito, nag-walk-in sila, so alam ko pwedeng ka mag-walk-in doon. So kung gusto niyo magkaroon ng more information about yan sa agency na yan, kayo na lang po ang mag-search online or puntahan nyo yung address na nakalagay dyan. So yun, bali kung bakit ako nagkaroon ng dalawang agency, kasi nga po nung first agency ko sa NIR, bali nung nagkaroon ako ng employer, doon ako nag-training ng test ako sa kanila. Tapos nung pino-forward na ng Singapore agency yung kontrata ko dito sa NIR, hindi siya ma-forward. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung anong problema. Tapos yung employer ko that time, kasi newborn kasi ako, so manganganak siya by January, so kailangan kasi December 17 if I'm not mistaken, doon yung pag-apply ko sa NIR agency na kapag medical na ako, tapos nakapag-training na ako ng TESDA, tapos hindi ma-forward yung kontrata ko. So ang nangyari, nagmamadali na rin yung employer ko kasi nga manganganak siya. So, forward ako sa ibang agency, which is sa Luzerne agency naman. Alam ko sa Taft yung kanilang agency, pero meron silang parang bahay o boarding house sa may Paranaque. Doon muna ako unang pumunta. Yun, hinanap ko si Ma'am Cathy kasi sa kanya forward yung agency ko dito sa Singapore yung kontrata ko na panibago. Tapos nag-medical ako, ganun. Tapos ang kasamang pala that time, hindi na nag-cancel na yung first employer ko, na hindi na nila ako nahintay kasi nga hindi pa ako nakapag-PDOS, no? Hindi pa ako nakapag-OWA kasi kailangan ma-forward muna yung kontrata. And guys, pagka nagdalawang agency kayo, ang hindi kasi, for example, nakapag-medical ka na sa, for example, ako nakapag-medical na ako sa NIR, mabavalid siya sa Luzerne. Hindi, bali nag-medical ulit ako ng panibago sa Luzerne. So nakadalawang medical ako noon kasi magkaiba silang agency. So ang nangyari, ano lang, mabilis lang din naman. So na-cancel siya, so walan na ako, napanghinaan na ako ng loob. Tapos pero ano lang, sabi nung agent ko, huwag ka mag-alala kasi hanapan na lang natin ng panibagong agent, panibagong employer. Tapos noon, ano lang, wala pang 1 week, may interview na sa akin. Tapos kinabukasan din ng gabi, na-confirm din agad nila ako. So mabilis lang yung process. After noon, so nagpa-medical ako, nag-PDOS ako, nag-OWA ako. So ang nangyari, sa Luzerne talaga ako, sila nag-forward sa akin dito sa Singapore. So yun. So kaya ako nagkaroon ng dalawang agency. Bali NIR at saka Luzerne agency sa Pinas. Ayan. So magkaiba sila ng rate sa deduction, guys. Kasi dito pag nag-apply kayo as DH dito sa Singapore, usually kasi sila is salary deduction. So yun. Hindi ko na kasi ngayon alam kung magkano yung mga deductions nila, kaya hindi ko mabibigay yung breakdown sa inyo. So kayo na lang yung mag-inquire. Basta dalawang agency yung
aking what's this, yung aking agency sa Pinas. So, NIR agency at saka yung Luzerne. NIR, dun ako nag-training, nag-TESDA. Then after that, nag-PIDOS ako at saka OWA naman sa Luzerne. Ayun. So, kaya yun ang reason kung bakit ako nagkaroon ng dalawang agency sa Pinas. So, yun. So, kung sino yung mga gustong apply din dito as TH, yun. Kung gusto nyo i-consider yung dalawang agency na in-applyan ko, pwede din naman. Kung hindi ako nagkaroon ng problema guys sa paglakad ng aking kontrata galing dito sa Singapore papunta sa NIR, baka sa NIR ako nang galing papunta dito. So yun, so ang advice ko lang din sa mga pupunta dito, huwag kayo mag-give up kasi katulad niya nung ako din, na-try ko rin, naranasan ko rin talaga na pumasok din sa isip ko na nag-cancel yung first employer ko. Parang sabi ko, ano ba yan? Parang ihugo ko pa ba to? Baka sign na to na hindi na. So, kapag may mga ganun guys, go nyo lang, push nyo lang kasi nandito na kayo, malapit na kayo. Kasi wala talagang, at first, few months ko dito, na salary deduction pa ako, doon ako nakaramdam ng homesick, totoo yun, na parang gusto ko na umuwi, na ayoko na, ganyan-ganyan. Kasi nga, pag under ka ng salary deduction, nung time ko, wala ka pang day off, ganun. So, ngayon kasi required na mandatory na dito na every month talaga may isang day off talaga si helper. Yun ang tawag dito, whether gusto man ng employer o hindi, kailangan talaga ibigay yun. So kaya nung panahon ko wala pang kaya parang homesick ako at tapos under salary deduction ako nung time na yun, kaya parang gusto ko na mag-give up. Pero after nung mga ilang ko na na-explore ko ng Singapore, my gosh, I love Singapore na. So, yun lang. Kaya, huwag kayo mag-give up guys kung sakaling maka-experience kayo ng parang nadadown na kayo or parang para pa ba sa akin to, ganun. Go nyo lang kasi ang Singapore guys is, nasabi ko talaga, napakagandang bansa. Ayun.